Sa pag-atake ng Yoma ay tinamaan ng ibang Claymore. Sila Ondine at Flora ay nagtulungan pero napakatigas ng armor. Umatake rin sila Claire at Deneve ngunit tumakas ang Yoma kaya sumugod mag-isa si Ondine ngunit kinontrol siya ng halimaw na pugutin ang sariling ulo. Pero pisngi niya lang ang nahiwa dahil sa kanyang lakas ngunit nakokontrol pa rin siya nito kaya pinilit ni Ondine na kumilos at nagsimulang umatake. Ngunit muli siyang kinontrol ng Yoma saka tinusok-tusok nito. Samantala nagtutulungan ng grupo ni Jean sa isang insektong Yoma. Muling tinusok si Ondine kaya sumugod si Claire at umatake ng mabilis at si Deneve ay iniligtas ang captain sa kanya tinulungan si Claire sa pag-atake. Samantala si Jean ay naghahanda ng pangtapos na teknik. Nagpatuloy sila Claire at Deneve ngunit nakontrol pa rin sila nito. Kaya gumamit sila ng Yoki Blood para mabawi ang kontrol sa katawan. Ngunit sa dami ng kailangang gamiting Yoki ng dalawa ay maaari silang ma-awakened na nais din mangyari ng kalaban. Umatake si Helen sa insekto pero di tinamaan at natusok pa ang kasamahan. Handa na si Jean kaya kinapitan ni Helen ang Yoma at pinaikot ni Jean ang espada sa kapinutol ni Helen ang mga galamay nito. Tapos sila Cynthia at Veronica naman ang nagbigay ng pangwakas na atake sa halimaw. Nagtaka ang isa pang Yoma dahil hindi naging Yoma sila Claire at Deneve at pinutakte siya ng mga ito ng atake. Subalit tinamaan ng Yoma si Deneve pero nabuo lang agad ang mga pinsala sa kanahiwa sa leeg ang halimaw pero makunat ito. Kaya tinulungan siya ni Ondine na tuluyang mapugutan ng ulo ang pagong. Pero bago mamatay ay kinontrol pa nito ang dalawang mahina para magpugutan ng ulo. Subalit pinaghihiwa nila Claire at Flora ang ulo upang makaligtas ang dalawang kasamahan. Saka sinabi ni Ondine na pabigat talaga ang mahihina. Nagtungo sa kanila si Helen at nag-alala si Claire kay Miria. Pero si Miria ay walang hirap lang na pinatay mag-isa ang isang awakened Yoma. Bagamat walang namatay ay marami sa kanila ang sugatan. Kaya binatikos ni Ondine ang strategy ni Miria. Giit naman ni Flora na maayos pa rin ang kinahinatnan ng lahat dahil na rin sa strategy ni Miria. Saka pinag-utos si Miria na magpahinga sila para sa susunod na laban. Alam ni Claire na maaari na silang maubos subalit giit ni Miria na wala na silang magagawa. Nahanap ni Rocky ang mga espada ng mga yumaong Claymore kaya nagpasalamat dahil wala doon si Claire. Kalaunan ay nakita niya ang isang babae at kanya itong iniligtas sa nahulog na bato. At tila nagustuhan siya nito. Saka dumating ang kasama nito na si Isley at sinabing bibihirang magkagusto si Priscilla sa mga tao. Dagdag pa nitong baka ang amoy ni Rocky na galing sa timog ang nagustuhan ni Priscilla. Saka dumating ang mga manlalakbay na nagbabala sa kaguluhan sa bayan ng Pita. Subalit nais pang magtungo doon ni Rocky at sinabi ni Isley na madadaanan nila ito. Natutulog si Priscilla kay Rocky nang tinanong ni Isley ang kanyang koneksyon sa mga Claymore. Sagot ng binata na niligtas kasi siya ni Claire kaya ito naman ang nais niyang protektahan. Tinanong ni Isley kung may kakayahan ba siyang gawin ito dahil isang kasalanan ng pagiging mahina. Dahil dito ay nakiusap si Rocky na magpaturo na di naman ito tinanggihan kaya nagsimula siya agad sa pagsasanay. Tila isang milagro na walang nasawi sa kanila. Pero nagalit si Ondine sa usapan ng mahihina kaya umalis ito. Ngunit nang magtungo si Deneve sa bago nilang mga sandata ay nakita niya ang tunay na anyo ni Ondine. Nalaman ni Deneve na nagpapanggap lang itong malakas upang maipaghiganti ang yumao niyang kaibigan. Dumating rin si Helen ngunit pinagtakpan ni Deneve si Ondine upang di makita ang tunay niyang payat na anyo. Sa kakinwento ni Deneve na pare-pareho silang may masalimuot na karanasan sa mga Yoma kaya dapat ay pagkatiwalaan nito ang mga kasama. Pinipilit ni Flora na sabihin ni Claire kung kanino nanggaling ang braso nito. Mabuti ay dumating si Jean saka sinabi na rin ni Claire na ito ay ipinahiram sa kanya ni Irene na dating rank 2 pero ibabalik niya rin ito kapag napatay niya na si Priscilla. Nakatulog na si Rocky sa sobrang pagod sa pagsasanay ng espada. Saka nakipagkita si Isley sa isa niyang mandirigma na si Rigardo. At pinag-utos ni Isley na pangunahan nito ang kanilang hukbo at ubusin ang mga Claymore sa Pita. Kaya ngayon ay naghahanda na ang mga Claymore sa pagdating ng napakaraming awakened being sa pamumuno ni Rigardo. Yumayanig dahil sa mga yabag ng mga halimaw habang nag-aabang lang ang mga Claymore. Subalit nakuha ng Yoma ang kasamahan na agad na pinatay at ang isa pa ay nawasak ang katawan ng lumilipad na Yoma. Ang isa ay binalibag naman sa pader dahil sa tibay ng armor nito. Ngunit ang nasa isip ni Claire ay kailangan niyang makasurvive. Sumugod ang isa na winasak din ng halimaw ang katawan. Sila Deneve at Ondine naman ay nagawang mapatay ang isa saka sinalag niya ang isang halimaw tapos umatake ang mga kasama sa katawan nito. Ang Armored Titan ay inatake ng mga kasama habang si Jean ay pinaikot ang kamay at nawasak ang braso ng Yoma. Tinusok ni Helen ang isa at pinutol nila ang daliri. Umatake ng dila ang isa pa na pinagpuputol naman ni Miria. Ang dalawa ay tumatakbo at nag-aabang pala si Flora na gumawa ng alikabok at pinutol ang isa niyang braso. Saka pinagtulungan nila ni Claire na pulbasan ang katawan nito. Nalalaman ni Rigardo na nabawasan ng mga alagad kaya nais niyang patayin ang 5 team captain. Napansin ni Rocky na nawawala si Priscilla at may sumigaw pa na sinabing may halimaw kaya nag-alala siya. Subalit pagpasok ay di niya inaasahan na makita si Priscilla na kumakain ng tao.
Napapaligiran na ang mga Claymore ng napakaraming awakened Yoma subalit umalis ang mga ito dahil sa paparating na delubyo na walang iba kundi si Rigardo na nag-transform sa Leon at pinatay agad si Veronica. At sinunod nitong atakihin si Undine na isa ring captain na mabilis lang din itong nagawa gamit ang matutulis na kuko. Si Rocky naman ay papatayin sana si Priscilla pero umiyak ito kaya di niya tinuloy. Saka dumating si Isley at nakiusap si Rocky na tigilan nito ang pagkain ng tao. Sinusubukan ni Jean na pigilan si Rigardo. Subalit sa muli niyang pagsugod ay di tumama kaya siya ang nabutas nito. Nagalit naman si Claire pero tinapik lang siya saka pinatay nito kaagad si Flora. Tapos tagumpay na rin itong napatay si Flora sa isang iglap at ipinamalas ang nakakatakot niyang aura. Si Miria naman ang bagong puntirya ni Rigardo ngunit umatake si Claire. Subalit mabilis lang itong nakapunta kay Miria na nakatakas at inatake ni Helen saka sumugod sila Claire at Deneve at nakipaglaban sa ere ngunit napinsala sila nito. Dahil kay Claire ay nakailag si Deneve saka nasalag ng bida ang mga atake kaya nalaman ni Rigardo na nararamdaman nito ang Yuki. Natutulog na si Priscilla nang sinabi ni Isley na normal lang na kumain ito upang hindi mamatay. At sinabing ito ang tadhana ng lahat ng mga Claymore. Kaya tinanong ni Rocky kung sino talaga si Isley na di naman ito sinagot. Nakailag ito kay Miria at nakagamit siya ng ilusyon pero nasalag pa rin siya ng awakened Yoma. Muli itong pinutakte ni Claire ngunit nakatakas sa kanya at tinamaan pa nito ng mga kuko si Deneve. Giit naman ni Deneve kay Helen na tulungan niya sila Claire at Miria na tanging pag-asa nila. At habang nakahiga ay naiyak na lang siya dahil patay na si Undine. Nagpatuloy ang mabilis na bakbakan pero patuloy nitong tinutugi si Miria. Si Claire naman ay frustrated dahil napakabagal ng katawan. Nakikipagsabayan si Miria ngunit napinsala na pala siya sa balikat. At sa muli niyang pagsugod ay nalikuran siya nito pero nasalag niya at nakagamit siya ng ilusyon. Pero napapagod na siya at tinamaan na naman pala ng kalaban kaya napaluhod. Sumugod muli ang dalawa kaya nainis si Rigardo at tinuruan sila ng leksyon. Nakasalubong nila Rocky ang mga manlalakbay na nagbabala sa kaguluhan sa pita. Kaya nais magtungo ni Rocky ngunit pinipigilan siya ni Priscilla subalit umalis pa rin siya. Nagsimula si Rigardo sa pag-atake kay Claire. Sumugod naman sa likod si Miria pero tinamaan siya ng mga kuko kaya sumugod ang dalawa na pinatalsik lang nito. Tapos kitang-kita ni Claire na tatapusin na nito si Miria. Subalit nakaligtas ito dahil naputol ang braso ni Rigardo dahil kay Claire na malapit na ring maging awakened Yoma. Napansin nila na ang mga paalang nito ang nag-transform para sa bilis. Subalit nang sumugod ay bumangga dahil di niya pa makontrol. Nasalag ni Rigardo ang espada niya at di siya nito mapatay dahil isa na lang ang kamay. Samantala tinipon ng mga kasama ang mga sugatan. Pinatalsik siya ni Rigardo at kukunin ang kamay pero inunahan siya ni Helen at pinaghihiwa ito. Saka sumugod si Claire na muntik na pero nakatakas ngunit tumama sa bahay. Dahil bumabangga palagi sa mga bahay si Claire ay naisip niyang ay pangpreno ang espada. Subalit umatake ito at umilag siya kaso tumama na naman siya sa pader. Muling nagtuos ang mga kuko laban sa espada at nakailag ito sa atake ni Helen. Nasalag ito ni Claire pero natusok pa rin siya at napatalsik. Sinugod si Helen pero muntik na naman ang kanyang braso tapos nakontrol na nito ang binti kaya nailigtas ang kaibigan. Dahil nakokontrol na nito ang mga binti ay naisip ni Rigardo na sa wakas ay may makakalaban na rin siyang magaling dahil ang huli niyang nakalaban na malakas ay si Isley. Sinalag niya ang atake ni Claire at pinatalsik ito. Saka pinalabas niya ang nakakatakot na Yoki kaya nalaman ni Isley na malakas ang kalaban ng Silver-Eyed Lion King. Napakatindi ng kanilang labanan dahil sa pambihirang mga lakas kaya patuloy ang pagyanig sa buong paligid subalit walang nais magpatalo sa dalawa. Napahanga si Miria sa kanyang nakitang labanan habang si Helen ay nahihirapang umasinta. Dumating naman si Rocky na agad na kinuha ni Helen at dinala sa mga kasama. Pero matigas ang ulo ni Malcolm porket nilaplap siya ni Claire kahit wala naman siyang may itulong dito. Nalungkot lang siya nang makita si Claire dahil baka tuluyan na itong maging awakened Yoma. Saka pananghinaan siya ng loob dahil wala siyang magawa ng pinatalsik si Claire. Pero bumangon pa rin ito subalit nagseryoso na ang Lion kaya nasabi ni Isley na tapos na ang laban. Binato ng halimaw si Claire at inisip na patay na ito subalit nakatalon pala at agad siyang sinugod nito. Napinsala siya nito sa balikat at naglabas ng malakas na yoki na naramdaman nila Isley at Priscilla saka pinaghihiwa nito ang buong katawan ni Rigardo at tuluyang nagpira-piraso. Sa pagkawasak ni Rigardo ay naramdaman ni Priscilla ang aura ni Teresa. Agad namang ibinalita ni Helen ang pagkapanalo ni Claire na ikinatuwa ng mga kasamahan. Subalit di na makontrol ni Claire ang sarili kaya naglabas ng pambihirang yoki at si Priscilla naman ay nagmadaling magtungo sa kanya. Inatake ni Claire si Helen dahil di na nito makontrol ang sarili.
Saka nakiusap na tapusin na siya ni Helen pero ayaw ng kasama. Samantala si Priscilla ay dumating at nakita ang mga bangkay, na dahilan para magbalik ang kanyang mga alaala noong isa pa siyang tao at noong kinalaban niya si Teresa kaya naging isa siyang awakened Yuma hanggang sa maputol niya ang ulo nito. Samantala di na mapigil ni Claire ang yoki sa katawan kaya mapipilitan na si Helen habang tutol pa rin si Jean. Nang biglang naramdaman ng nakakatakot na yoki na nagmula sa nagising na Priscilla. Dahil dito ay sinugod ni Claire ang demonyong may isang sungay. Aalis sana si Galatea nang biglang inutusan ni Rubel na magtungo siya sa hilaga upang magmanman. Naramdaman ni Easley na nagising na si Priscilla. Kasama rin niya ang mga alagad pero ayaw niyang isugal pa ang mga buhay nito. Samantala ang mga kaibigan ni Claire ay nais siyang hanapin. At bago umalis si Deneve ay kinuha niya ang espada ni Ondine. Si Rocky naman ay nag-astang supot dahil sa takot. Sinugod nila ang bagyo para hanapin si Claire nang makita nila si Galatea kaya naghanda silang lumaban. Subalit sa halip ay sinabi pa nito sa kanila ang tamang direksyon ni Claire at kung sino ang kalaban nito. Umiiyak pa rin si Boy Supot pero nang makita niyang pinipilit pa rin ni Jean ay naglakas loob na rin siya. Nagpatuloy sa pagtakbo sila Miria patungo kay Claire na nasa itaas ng bulkan habang nanunood si Easley. Nang dumating si Claire ay nagpatuloy sa pagsugod pero di niya magawang tamaan si Priscilla kahit na anong gawin. Sa isang atake ni Priscilla ay nawasak ang paligid at inakala nitong si Teresa ang kaharap. Muling umatake si Claire pero napatalsik siya nito. Naramdaman nila Helen na lumakas pa ang yoki ni Claire. Kaya sinabi ni Miria na ang yoki ni Claire ay nanggaling sa katawan ng dating rank 1 na si Teresa. Samantala patungo na rin sila Rocky at Jean ngunit malubha ang tama ng Claymore. Patuloy na natatalo si Claire kaya desmayado si Priscilla sa kanya. Umatake ng mabilis si Claire kaya tumalsik ang espada ng kalaban pero tinusok siya ng galamay nito. Matapang na sumugod si Claire ngunit natusok siya ng sungay. At habang nasa ibaba ay pinagtutusok pa siya ni Priscilla. Subalit naputol ni Helen ang mga galamay pero nahulog si Claire kaya iniligtas ni Miria at kinuha ni Deneve ang espada. At handa nilang ipagtanggol si Claire kaya pinaligiran nila ito at inatake ngunit nasalag kaya pinutol ni Miria ang pakpak. Subalit nagalit at naglabas ng mas maraming yoki si Priscilla. Naramdaman naman ito ni Jean kaya dinala niya na si Rocky kahit masakit ang kanyang sugat. Nakita nila ang mas nakakatakot na Priscilla na umatake sa kanila ngunit nakailag ang mga Claymore pero nakatakas din ito sa kanila. Tapos pinaulanan sila ng napakaraming tinik. Samantala di umubra ang ilusyon kaya nahuli si Miria at tinusok ng mga kuko. Binato ito ni Deneve pero ibinalik ito at tumusok kay Helen tapos naputol ang kamay ni Deneve. At mabuti na lang ay nakatakas si Helen sa atake pero naputol naman ang kanyang paa. Dahil dito ay naisip ni Miria na wala na silang pag-asa. Subalit dahil sa kagustuhang matalo si Priscilla ay tuluyan ng naging isang awakened Yoma si Claire. Naramdaman nila ang nakapangingilabot na yoki ng bida na nagkaroon ng mga galamay. Nabaliw si Priscilla dahil naisip niyang ito ang pumatay sa kanyang pamilya kaya inatake ng maraming tinik subalit nakatakas si Claire at pinaghihiwa siya. Saka nagtama ng walang tigil ang malulupit nilang mga sandata kaya tutok na tutok ang mga kasama. Pinaulanan ng atake si Priscilla at ginamit ni Claire ang mga galamay habang nag-e-enjoy lang si Easley sa panonood. Nagsabayan sila sa ere nang mapatalsik nito si Claire. At sa bilis ay naisip ng mga Claymore na di nila mapipigilan ang mga ito. Nahulog si Claire at muntik ng tamaan ng kalaban. Nasalag ni Claire ang mga galamay at inihagis niya pa ang malaking bato pero sa kabila nito ay di niya pa rin masaktan si Priscilla at nahuli pa siya. Saka inihagis siya nito at pinaulanan ng mga tinik na puminsala sa bida. Subalit nang mahuhulog na siya at tutuluyan nito ay naalala niya si Teresa kaya nagising siya at nagawang makalipad sa sobrang bilis na pagwasiwa sa mga galamay na dahilan para di masalag ni Priscilla kaya napinsala ito at nahulog. Dahil sa aura ni Teresa na taglay ni Claire ay nakaramdam ng takot si Priscilla. At nang papatayin na ito ni Claire ay pinigilan siya ni Rocky dahil biktima lang din ito. At kung patuloy siyang papatay ay magiging ganap na siyang isang Yoma kaya niyakap siya ng binata at naalala naman siya ni Claire. Pero di mapigilan ang sarili kaya pinatay niya si Rocky ngunit iniligtas pala ito ni Jean. Giit ni Jean na si Claire din ang nagligtas sa kanya noon at gamit ang huli niyang yoki ay tutulungan niyang makabalik si Claire. Ayaw pang pumayag ni Claire kaya pinaalala ni Jean ang mga tao na nais siyang magpatuloy at isa na siya doon. Kaya naman nakabalik na sa pagiging tao si Claire dahil kay Jean. Si Priscilla naman ay kinuha na ni Easley na mabuti na lang ay wala sa mood na patayin sila kaya ito umalis. Sinabi ni Galatea na naramdaman niya rin si Easley sa hilaga. Nais din malaman ni Rubel kung naubos ba ang mga Claymore ngunit di ito matukoy ni Galatea. Inilibing nila si Jean at umalis na ang tatlo. At pare-pareho din silang nagpasyang huwag nang bumalik sa organisasyon. Si Claire naman ay inaalala ang kaibigang si Jean. Kahit mas magiging mapanganib dahil sa organisasyon ay nais pa ring sumama ni Rocky kay Claire. At naalala niya pa si Teresa bago sila nagpatuloy sa mas mapanganib na paglalakbay.